Kanina habang ako ay nagdarasal sa madaling araw, nagpakita sa akin ang Birhen ng Lourdes ng isang panalangin na magbabago sa inyong buhay sa loob ng 9 na araw. Ang nakita ko ay umuga sa aking kaluluwa. Ang panalangin na ito ay magdadala ng milagro sa inyong pamilya, sa inyong kalusugan, sa inyong pinansyal na kalagayan, at sa inyong espiritual na paglalakbay. Pero bago ko sabihin ang lahat, kailangan niyong ihanda ang inyong mga puso. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda ng malaking biyaya para sa inyong lahat na nakikinig ngayon. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, kayo na naglaan ng oras para makinig sa mensahe na ito, kayo ay makakatanggap ng higit pa sa inyong inaasahan. Ang panalangin na ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang basta mga salita. Ito ay isang koneksyon, isang tulay patungo sa puso ng Birhen Maria, na siyang magdadala sa inyo kay Jesus. Nakikita ko na kayo ay may mga pasanin, may mga kahilingan, may mga lihim na hinahangad na matagal nang hindi natutupad. Ang lahat ng nanonood, maging kayo na tahimik lamang na nakikinig sa inyong mga tahanan o saan man kayo naroroon, ito ay para sa inyo. Ito ay para sa inyong pamilya, sa inyong mga anak, sa inyong mga mahal sa buhay. Ang Birhen ay naghihintay, naghahanda para sa inyo ng mga biyayang umaapaw na magbabago sa takbo ng inyong buhay. Marami sa inyo ang nagtatanong, paano ko malalampasan ang pagsubok na ito? Kailan kaya matatapos ang aking paghihirap? Ang sagot ay matatagpuan sa kapangyarihan ng panalangin, lalo na sa isang novena na mayroong matibay na pananampalataya. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa Mateo 7:7, humiling kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ito ay isang pangako mula sa ating Panginoon mismo, at ang Birhen Maria, bilang ating ina, ay laging kasama natin upang patnubayan tayo sa paghiling ng tama. Naaalala ko ang mga tapat na devoto tulad ninyo na palaging nagko-comment dito, sina Maria, Jose, at Ana, na nagbabahagi ng kanilang mga pagsubok at pag-asa. Binabasa ko ang bawat comment ninyo, at ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahanap ng pag-asa. Kayo na nahihirapan sa sakit na tila walang lunas, kayo na nawalan ng trabaho, at nag-aalala kung paano susustentuhan ang pamilya, kayo na hindi makatulog sa problema at pinapasan ang bigat ng mundo sa inyong balikat. At lahat kayo na dumaan sa matinding pagsubok ng buhay na tila walang katapusan, ang panalangin na ito ay para sa inyong lahat. Ito ay hindi lamang para sa ilan, kundi para sa bawat isa sa inyo na may bukas na puso. Ang Birhen ng Lourdes ay nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa lahat, walang pinipili. Sa Lourdes ay nalaman natin ang kapangyarihan ng pagpapakumbaba at pananampalataya. Si Santa Bernadette ay isang simpleng dalagita, ngunit sa kanyang pananampalataya, nagbukas ang mga mata ng mundo sa mga himala ng Birhen Maria. Tinuruan tayo ni Santa Bernadette na ang panalangin ay hindi lamang paghingi, kundi isang pag-uusap, isang pagsuko ng ating kalooban sa kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na ina. Ang mga santo ay nagsasabi na ang pananampalataya ay tulad ng isang buto, kung ito ay itinanim at inalagaan, tiyak na mamumunga ito ng masaganang biyaya. Ang mga himala ay nagpapatunay sa kapangyarihan ng pananampalataya, at ang kwento ng Lourdes ay isa sa pinakamalaking patunay nito. Ngayon, ang novena na ito sa Birhen ng Lourdes ay may kakaibang kapangyarihan. Ito ay idinisenyo upang palakasin ang inyong pananampalataya at buksan ang daan para sa mga biyayang inyong hinahangad. Kayo ay gagaling sa sakit na bumabagabag sa inyo sa loob ng 7 araw kung kayo ay mananalangin ng may buong puso. Lahat kayo ay makakatanggap ng biyaya sa inyong mga problema sa pinansyal sa loob ng 14 na araw. Ang inyong buhay ay magbabago sa loob ng 21 araw, makikita ninyo ang unti-unting pagbabago sa inyong kalagayan, ang pagdating ng kapayapaan, ng kagalakan, ng pag-asa na matagal na ninyong hinahanap. Ito ay mangyayari sa bawat nanonood na magtitiwala at magtitiyaga sa novena na ito. Ang pananampalataya ay hindi lamang isang konsepto, ito ay isang aksyon. Sa panahon ngayon na puno ng krisis at kawalan ng katiyakan, ang ating pananampalataya ang tanging sandigan. Sinasabi sa akin ng mga santo na ang bawat pagsubok ay isang pagkakataon upang lumago. Kapag tayo ay nahaharap sa mga problema, lalo na ang mga modernong problema tulad ng stress, depresyon, kawalan ng trabaho, o mga sirang pamilya, ang panalangin ang ating pinakamabisang sandata. Nakikita ko na kayo ay lumalaban. Maraming pagsubok ang dumadating, ngunit ang ating pananampalataya sa Birhen Maria ay hindi kailanman nabigo. Ang Birhen ay naghahanda para sa inyo ng isang pagbabago na magiging permanente, hindi lamang panandalian.
Ang debosyon kay Maria ay hindi lamang lumulutas ng mga problema, ito ay nagbibigay linaw sa ating pagkatao, nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sa aking paglalakbay sa Lourdes, nalaman ko na ang bawat patak ng tubig mula sa bukal ay simbolo ng paglilinis, ng pagpapagaling, ng pag-asa. Ang Papa ay nagturo na ang Marian Devotion ay isang paraan upang mas mapalapit tayo kay Jesus. Ito ay hindi paglayo sa Kanya, kundi pagpili ng pinakamabilis na daan patungo sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang ina. Ngayon, ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay sa pananampalataya. Ang novena na ito ay binubuo ng 9 na araw ng panalangin, na may bawat araw ay may espesyal na intensyon at pagninilay. Sa unang araw ng novena, isentro natin ang ating puso sa paghingi ng kapatawaran. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating mga kasalanan, sa lahat ng pagkakataong tayo ay nagkulang sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ang banal na kasulatan ay nagsasabi sa 1 Juan 1:9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, tapat ang Diyos at matuwid na patatawarin tayo sa ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ito ang pundasyon ng bawat matagumpay na panalangin. Magsimula tayo sa isang simple, ngunit taos-pusong panalangin ng pagsisisi, O aking Diyos, ikinalulungkot kong buong puso ang aking mga kasalanan. Sa paggawa ng masama at pagkabigo sa paggawa ng mabuti, nagkasala ako sa iyo na higit sa lahat ang kabutihan at karapat-dapat sa lahat ng pag-ibig. Buong puso kong ipinapangako na sa tulong ng iyong biyaya, magsisisi ako, iiwasan ang masamang pagkakataon, at magkumpisal sa aking mga kasalanan. Amen. Sa ikalawang araw, pagnilayan natin ang biyaya ng pananampalataya. Maraming nanonood ang nagdududa, ang nawawalan ng pag-asa. Ngunit ang Birhen ng Lourdes ay nagtuturo sa atin na ang pananampalataya, gaano man kaliit, ay maaaring maglipat ng bundok. Alalahanin niyo si Santa Bernadette, na sa kabila ng pagdududa ng marami, ay nanatiling tapat sa kanyang pananaw sa Birhen. Ang kanyang pananampalataya ang nagbigay daan sa maraming himala. Kaya, hilingin natin ngayon ang dagdag na pananampalataya. Magdasal tayo ng, Mahal na Birhen ng Lourdes, aming ina, punuin mo kami ng matibay na pananampalataya. Palakasin mo ang aming loob na manatiling tapat sa Diyos, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Tulungan mo kaming maniwala na walang imposible sa Diyos, at sa iyong pamamagitan, ang lahat ay posible. Amen. Para sa ikatlong araw, ituon natin ang ating pagdarasal sa kapatawaran ng kapwa. Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa ating sarili. Ito ay nagpapalaya sa atin mula sa bigat ng galit at hinanakit. Kung tayo ay may pinapatawad, hindi natin lubos na matatanggap ang mga biyaya ng Diyos. Ang mga turo ng simbahan ay malinaw tungkol dito. Ang pagpapatawad ay isang gawa ng pag-ibig. Kaya, sa panalangin na ito, sasabihin natin, O Birhen ng Lourdes, Ina ng Awa, tulungan mo kaming magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Palambutin mo ang aming mga puso, upang kami ay maging instrumento ng iyong kapayapaan at pag-ibig. Turuan mo kaming tularan ang iyong halimbawa ng pagpapatawad at pagmamahal. Amen. Sa ika-4 na araw, itataas natin ang ating mga kahilingan para sa kalusugan at kagalingan. Maraming pighati sa katawan, at ang ating ina ay laging nakikinig sa mga panalangin ng kanyang mga anak na naghihirap. Sa Lourdes, maraming tao ang gumaling, hindi lamang sa pisikal na karamdaman kundi pati na rin sa espiritual. Ito ay patunay na ang Birhen ay may kapangyarihan mula sa Diyos na magpagaling. Humiling tayo ng, Mahal na Birhen ng Lourdes, tagapagpagaling ng may sakit, nakikiusap kami sa iyo para sa aming kalusugan. Hipuin mo ang aming mga katawan at isipan, pagalingin mo ang bawat karamdaman, at ibalik mo sa amin ang lakas at sigla. Gamitin mo kami upang maging saksi ng iyong kapangyarihan sa pagpapagaling. Amen. Sa ika-5 araw, ipagdasal natin ang ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Ang pamilya ang pundasyon ng lipunan at ng simbahan. Ang maraming problema sa modernong mundo ay nagmumula sa mga sirang pamilya. Nakikita ko na kayo ay nag-aalala para sa inyong mga anak, para sa inyong mga magulang, para sa inyong mga asawa. Ang Birhen ng Lourdes ay naghahanda ng pagpapanumbalik ng kapayapaan at pagkakaisa sa inyong mga tahanan. Ang mga banal na kasulatan ay puno ng mga kwento ng pamilya, at ang banal na pamilya mismo ay isang perpektong halimbawa. Lumapit tayo sa Birhen at sabihin, Birhen Maria, Reyna ng mga pamilya, ilagay mo sa ilalim ng iyong proteksyon ang aming mga pamilya. Pagkalooban mo kami ng pagmamahalan, pag-unawa, at kapayapaan.
Ingatan mo ang bawat isa sa amin mula sa lahat ng masama at patnubayan mo kami sa landas ng kabanalan. Amen. Para sa ika-6 na araw, ituon natin ang ating panalangin sa mga problema sa trabaho at pinansyal. Sa panahon ngayon, maraming nahihirapan sa paghahanap ng trabaho o sa pagpapanatili ng kanilang kabuhayan. Ang Birhen ay nakikita kayong naghahanap ng tulong, naghahanap ng pag-asa. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Si San Jose, ang manggagawa, ay isang mahusay na tagapamagitan sa mga usaping ito. Sa kanyang pamamagitan, at sa pamamagitan ng Birhen Maria, ang Diyos ay maglalaan. Kaya, sa panalangin na ito, humiling tayo, o mahal na Birhen ng Lourdes, tagapagtaguyod ng mga mahihirap, dinggin mo ang aming panalangin para sa aming pinansyal na pangangailangan at sa aming mga trabaho. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad at ibigay mo sa amin ang karunungan upang makahanap ng mga solusyon sa aming mga suliranin. Tulungan mo kaming magtiwala sa iyong paglalaan. Amen. Sa ika-7 araw ng ating nobena, ipanalangin natin ang kapayapaan sa mundo at sa ating mga puso. Ang mundo ay puno ng kaguluhan, ngunit ang kapayapaan ay nagsisimula sa bawat isa sa atin. Ang mga mensahe ng Birhen sa Lourdes ay laging may bahagi tungkol sa kapayapaan. Ang kapayapaan na ibinibigay ni Jesus ay hindi tulad ng ibinibigay ng mundo. Ito ay mas malalim, mas matatag. Kaya, ipagdasal natin, mahal na Birhen ng Lourdes, Reyna ng Kapayapaan, idalangin mo kami upang kami ay maging instrumento ng kapayapaan. Itanim mo ang kapayapaan sa aming mga puso, sa aming mga tahanan, at sa buong mundo. Wakasan mo ang lahat ng digmaan, kaguluhan, at hindi pagkakaunawaan. Amen. Para sa ika-8 araw, pagnilayan natin ang ating bokasyon at ang ating espiritual na paglago. Ang bawat isa sa atin ay mayroong misyon sa buhay. Ang Birhen ng Lourdes ay nagtuturo sa atin na ang paglilingkod sa Diyos ay nangangahulugan din ng paglilingkod sa kapwa. Ang mga himala sa Lourdes ay hindi lamang para sa mga nagpapagaling, kundi para din sa mga saksi na nagpapalaganap ng pananampalataya. Natatanggap kong guidance na maraming nanonood ang naghahanap ng layunin sa buhay. Sa panalangin na ito, hihilingin natin, O Birhen ng Lourdes, patnubay ng mga manlalakbay, ipanalangin mo kami upang makita namin ang aming tunay na bokasyon. Gabayan mo kami sa aming espiritual na paglalakbay, palalimin mo ang aming pag-ibig sa Diyos, at tulungan mo kaming lumago sa kabanalan araw-araw. Amen. At sa ika-9 at huling araw ng nobena, ipanalangin natin ang pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Hindi laging ibinibigay ang ating mga kahilingan sa paraan na ating gusto, ngunit ang kalooban ng Diyos ay laging ang pinakamabuti para sa atin. Ang Birhen Maria ay ang perpektong halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos sa pagtanggap ng fiat niya. Ang mga himala ay nagpapatunay na ang Diyos ay laging kumikilos sa kanyang sariling pamamaraan, sa kanyang sariling takdang panahon. Nararamdaman ko sa puso na kayo ay handa na para sa kapayapaan na dala ng ganap na pagsuko. Kaya, sa huling araw na ito, magdasal tayo ng may buong pagtitiwala, mahal na Birhen ng Lourdes, aming ina, tulungan mo kaming tanggapin ang kalooban ng Diyos sa aming buhay. Bigyan mo kami ng lakas na magtiwala sa Kanya, kahit hindi namin nauunawaan ang lahat. Gawin mo ang aming puso na maging bukas sa iyong mga plano, at gamitin mo kami bilang iyong mga instrumento. Sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Ngayon, hayaan niyong mangako ako na patuloy akong magdarasal para sa inyong lahat. Ang panalangin na ito ay dapat na ginagawa ng may pagtitiyaga, bawat araw sa loob ng 9 na araw. Huwag niyong isipin na walang nagbabago. Ang mga binhi ng biyaya ay unti-unting itinatanim, at sa tamang panahon, ito ay mamumunga. Ang lahat kayo na nanonood ngayon, kayo ay pinagpala. Bawat isa sa inyo ay karapat-dapat sa pagmamahal at awa ng Diyos sa pamamagitan ng Birhen Maria. Ito ay para sa inyo, ang pagbabago na hinahangad ninyo ay malapit na. Sa pagtatapos ng bawat araw, magdasal kayo ng 3 aba Ginoong Maria at 1 luwalhati sa Ama, upang parangalan ang Birhen ng Lourdes. At ulitin niyo ang pagninilay at panalangin para sa bawat araw. Ang Birhen ay nangangako na ang mga panalangin ito, na sinamahan ng taimtim na pananampalataya, ay hindi magiging walang saysay. Ang mga milagro ay naghihintay para sa inyong lahat. Ang Birhen ay naghahanda ng isang bagong kabanata sa inyong buhay, isang kabanata na puno ng pag-asa at kagalakan. Ngayon, isang huling pakiusap mula sa aking puso.
Kung naniniwala kayo sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes at sa mga biyayang matatanggap ninyo, isulat ang inyong pangalan sa comments sa ibaba para makapagdasal ako para sa inyo sa bawat araw ng novena na ito. Ito ay isang koneksyon, isang paraan upang maging bahagi kayo ng aming kolektibong panalangin. Pangalawa, ay like ang video na ito bilang act of faith sa kapangyarihan ng Birhen ng Lourdes. Ang bawat like ay nagpapakita ng inyong pagtitiwala at pag-asa. Pangatlo, ay share ito sa 9 na tao, ang sacred number ng novena. Ibahagi ang pag-asa at ang biyaya na ito sa 9 na tao sa inyong buhay na nangangailangan din ng milagro. Ipadala ito sa inyong pamilya, sa inyong mga kaibigan, sa sino mang inyong iniisip na nangangailangan ng liwanag. Naway pagpalain kayo ng Birhen ng Lourdes, at naway ang lahat ng inyong mga panalangin ay dinggin. Patuloy tayong magkikita sa susunod nating video kung saan tatalakay naman natin ang mga lihim ng rosaryo na magdadala ng kapayapaan sa inyong puso. Hanggang sa muli mga kapatid. Maging malakas sa pananampalataya.